Amen. Isa hong malakas na hallelujah! Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Purihin po ang Panginoon natin. Tayo po ay sabay-sabay na magdeklara. As we speak to ourselves, maging panata po natin ngayong umaga ang mga salitang ito. Sabay-sabay po tayo. Ready? Go. Ako ay narito ngayon upang mag-aral ng salita ng Diyos. Ang puso ko ay binubuksan, ang isip ko ay itinutuon, ako ay makikinig at susunod sa salita ng Panginoon. Amen. Amen. Manalangin po tayo. Panginoon, tulad po ng aming sinabi, hindi lamang po ito galing sa bibig namin, kundi galing po, Lord God, sa puso, galing po sa isip namin. Gusto namin talaga, Panginoon, ang pagtungo namin sa lugar na ito, hindi po mawawala ng kabuluhan. Gusto namin po, Panginoon, na marinig ka. Hindi ang tao, kundi ang Espiritu. Ang gusto po namin na marinig. At nawa nga po, Panginoon, ikaw po ang siyang maglagay sa puso namin ng kalooban mo, ng diwa mo. At paglabas namin ng bulwagang ito, nadagdagan po, Panginoon, ang aming tibay, ang aming pananampalataya, at ang aming pong kabanalan. Salamat po, Ama namin. Pinupuri ka namin. We worship you in Jesus' name. Amen. Amen. Nari na po tayo makaupo. Praise God. Kung tatanungin ko po kayo, ano kaya ang pinakapangit na bahagi ng iyong katawan? What do you think is the ugliest part of your body? I mean, naisip na ba yan? Ano bang pinakapangit na bahagi ng katawan ko? Ilong ba? O kaya, ano kaya? Ano pinakapangit na bahagi ng katawan mo? Yung bandaliri mo? Parang luya? Yung daliri mo? Ano pinakapangit na katawan mo? Okay, fine. Siguro nakapili ka, Pastor, yung aking daliri, ang pangit, parang pinitpit na bawang. Okay, pangit pala yung daliri mo. Eh di putulin mo. Wala nang pangit sa katawan mo. Pangit yung ilong mo, putulin mo. O di wala ka ng problema. No? May yung di magandang bahagi sa katawan mo, komang, yung braso mo, o pike, yung legs mo, eh di putulin mo. Pero wala namang puputol, di ba? Kasi gaano man kapangit ang bahagi ng ating katawan, ito pa rin ay bahagi ng ating katawan. There will be form and there will be function. Ano ang mas importante? Form or function? Function. Yung form lang yan. Pa-cute, pa-forma, paganda. Importante rin syempre yan. Pero mas importante ang function kaysa po sa form. So, wag nating isipin na tayo po ay maliit, tayo po ay pangit, tayo po ay hindi importante. All parts of the body is important. At bilang bahagi po ng katawan ni Kristo, kung tayo po ay bahagi ng katawan ni Kristo, we are also important sa harap ng Panginoon. That's why ang mensahe po natin ngayong umaga ay pagpapatuloy. Part 2 po ito ng ating mensahe na nakarang Sunday na pinamagatang The Church Needs You. No, kailangan ka ng iglesia. Hindi lang letter U ang kailangan ng church, kundi ikaw mismo ang kailangan ng church. Romans chapter 12, verses 3 to 5. Last week po pinag-aralan natin 1 Corinthians chapter 12. Sulat po ito ni Paul. May problema po siya sa mga taga-Korinto. Dahil gano'n naman, pagalingan, payabangan, paangasan, yun naman ang mga taga-Korinto. Ngayon naman po, sinulat niya ito, almost the same content sa mga taga-Roma naman. Kasi mga taga-Roma, ganoon din ang problema sa kanilang church. Pagalingan, pataasan, hanapan, turuan, payabangan. Ganoon din po ang problema nila sa kanilang church. Romans 12, 3 to 5. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, sabi ni Paul, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili ng higit sa nararapat. Sa halip, pakaisipin ninyong mabuti ang tunay ninyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang pinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Kung paanong ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba ng gawain ang bawat isa, gayon din naman, kahit na tayo ay marami, nabubuo tayo sa iisang katawan ni Kristo at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. No, kahit na hindi natin maliwanag ang sinasabi po ni Pablo sa mga talata po na ito. What should you do to be a useful part of the body? Una-una po, you should humbly know your value. Dapat po, kilalanin mo ang iyong sarili. You should, pero humbly. Kaya sabi po niya sa verse 3, huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili ng higit sa nararapat.
Kasi sa kanila pong situation, meron mga masyadong mataas ang tingin sa sarili. Meron mga tao na ang tingin sa sarili nila ay importante. Totoo naman, sinasabi po natin lagi yan, importante tayo lahat. Pero hindi ibig sabihin, pa-importante. Magkaiba po ang ibig sabihin ito bang dalawang ito. Dapat lang po na pahalagahan ang sarili. Of course, sarili mo yan. Sino ba magpapahalaga dyan, kundi tayo rin naman pong lahat. So dapat pahalagahan ang sarili dahil ang lahat ng tao po ay may halaga. Kaya nga namatay si Jesus para sa iyo eh. Kasi importante ka. Kasi mahalaga ka. Nakikita niyo po ba sa Facebook o sa YouTube yung pong video na nagsasabi na ikaw ay isang champion? Naniniwala ka ba? Champion ka? Alam mo kung ba't ka naging champion? Napanood nyo ba sa YouTube yan o sa Facebook kung bakit ka champion? Pwede mo i-congratulate ang sarili mo. Sabi mo, I am a champion. Alam mo kung bakit? Kasi ang dami mong kalaban, bilyon-bilyon ang kalaban mo, during conception, lumalangoy kayo, sabay-sabay, pare-pareho. Ikaw ang unang-unang nakarating sa egg cell. At ikaw ang unang nakarating sa egg cell, ikaw ang kauna-unahan nakapenetrate sa loob ng egg cell na fertilize tuloy yung egg. At yung egg na yon, kumapit ngayon sa uterus, at yung uterus maya-maya naging baby na, at mamaya pinanganak na. Lahat po tayong lahat, nung pinanganak tayo rito, bilyon na bilyon ang kinalaban natin na naglalanguyan at ikaw ang nauna doon sa karera na yon ng buhay. Unang-unang karera pa lang ng buhay, champion ka na kagad. That's why you are important. So, pahalagahan mo rin ang sarili mo. Huwag din naman kawawain ang sarili. Pero dapat, tamang halaga. Yun ang sinasabi ni Paul dito. Huwag mong pahalagahan ang sarili mo masyado ng lampas-lampas. Yung tamang halaga lang. Ano ibig sabihin ng tamang halaga? Hindi masyadong mahal. Okay? Hindi rin naman dapat na masyadong mura. Of course, yung tamang appraisal lang. Sino ba rito mahilig magsanla? Cebuana, Palawan. Kung mahilig kayo magsanla, I hope wala. Pero kung naranasan na po ninyong magsanla, di ba meron kang dadalhin sa kanila, relos, halimbawa. Ibibigay mo yung relos, alam mo, nung binili mo yung relos, ang presyo niyan, 20,000, 20,000. Alam niyo yung mga kabataan ngayon, hindi na alam ang 20,000. Na hindi na alam ang 70, 80, 40, hindi naman nila alam. So, 20,000 ang bili mo sa relos. Tapos, kailangan mo isanla. Ang turing doon sa relos mo, 2,000. Lugi ka pagka pumayag ka. Pagka mababa ang tingin mo, pagka hindi mo alam kung magkano yung talagang presyo nun, lugi ka. Sa ganoon din po sa tao. Dapat tayo alam mo rin ang halaga mo. Alam mo, hindi dapat masyadong mataas, hindi rin naman masyadong dapat mababa kasi maaapi ka naman or maabuso ka naman. Know yourself. Dapat kilalanin ang sarili. Bakit po? Para huwag ka insecure. Marami pong tao, hindi nila kilala ang sarili nila, kaya sila po ay nagiging insecure. So, huwag insecure. Huwag malitin ang sarili. Ang tawag po dito, inferiority complex. Narinig niyo na ba yung salitang yan? Naikapit na po ba natin sa sarili natin yan? Low self-esteem. Mababa ang tingin sa sarili, ang tingin sa sarili niya, pangit. Kahit hindi naman. Ang tingin sa sarili niya, bobo. Kahit hindi naman. May kilala po ako na ganyan. Ang ganda. Maganda siya, matalino siya, sa UP siya nag-aaral, mistisa, kasi ang lahi po nila Kastila, so mistisa, kulot ang buhok, akala mo santo. Pag nakita mo yung tsura, mukha santo. Matangos ang ilong, maputi, makinis, kulot nga ang buhok, at sa UP nag-aaral, matalino. Pero nung nag-uusap po kami, sabi niya sarili niya, ang tingin niya sarili niya, pangit na, bobo pa. Nung gumraduate, cum laude. Pero ang tingin niya sarili niya, bobo. Bakit may mga taong ganun, nai-insecure, hindi po kilala ang kanilang sarili? Kilalanin po ang sarili para hindi ka nagkakaroon ng inferiority complex. Huwag din namang overconfident. May mga tao naman, hindi nga inferiority complex, superiority complex naman ang meron. Overconfidence. Feeling. Yung iba, yung kakilala ko, maganda, pero ang tingin niya sa sarili niya, pangit. Pero makilala rin ako, pangit. Ang tingin niya sa sarili niya, maganda. Hindi, actually, konti lang sa babae yun, gwapo. Yun, maraming lalaki, ang tingin sa sarili, gwapo.
Diba? Taas nga kamay, mga gwapo dyan. Talagang hindi nawawalan eh, no? No, wag din namang overconfident. Kasi po, otherwise, ano po mangyayari? Kapag ka masyadong mababa ang tingin mo sa sarili mo, ano mangyayari? Lugi ka. You will be abused. Aapihin ka. Kawawa ka kapag ka masyadong mababa ang tingin mo sa sarili mo. Pero pag masyado namang mataas ang tingin mo sa sarili mo, ano naman ang mangyayari? You will be avoided. Ayaw naman ng mga tao na makasama ka. Ayaw ng mga tao na makinig sa'yo. You will be hated. Kaya po mayroong kasabihan, do not be too sweet. Ito po, may kasabihan na ganito. Do not be too sweet, you will be swallowed. Huwag ka masyadong sweet kasi lalamunin ka. But do not be too bitter, you will be vomited. Ang sabi, pag masyado ka mabait, lalamunin ka, pagsasamantalahan ka, aabusuhin ka. So dapat marunong ka rin magalit. Dapat marunong ka rin lumaban. Dapat alam mo rin kung kailan magsabi na, stop! Tama na yan. Hindi na pwede yan. Hindi ko iaalaw na ganyan ka makipag-usap sa akin. Dapat marunong ka ng ganon. Kasi kung hindi, you will be swallowed. Lalamunin ka ng buong buo ng mga tao dito sa mundong ito. But do not be too bitter. Kasi you will be vomited. Isusuka ka naman daw. Kapag ka masyado kang magaling, ikaw lang lagi ang tama, ikaw lang lagi ang importante, wala naman tao na gusto makipagkilala at makisama sa atin. So, kailangan po, balanse lamang po tayo sa mga bagay na yan. Honestly, and sadly, marami pong tao hindi kilala ang kanilang sarili. Sa totoo lang, maraming tao hindi kilala ang kanilang sarili. Kaya marami minsan na mga, marami mga babae, ang daling bulahin. Nauhulog pag binola mo. Minsan po, nagdadrive ako, may kasama po akong senior citizen. Senior citizen, siguro mga 70 na siya, ganyan. Tapos po, magkaiba kami ng bahay, ibababa ko po siya sa isang kanto at aandar na po ako, siya dito na, pupunta sa kaliwa, ako sa kanan. So, pagbaba ko po sa kanya, sabi ko po, ate, ibaba na kita rito ha. Ingat ka ha. Ang ganda-ganda mo pa naman. Siya, senior citizen ha, sabi sa akin, si pastor talaga. Sabi niyang ganon. Sabi ko talaga palang kahit senior citizen ka na, pag sinabihan ka ng maganda, may kilig pa rin. Nakasama. No, pero kung kilala mo yung sarili mo, loko to kita mo yung balat ko parang ampalaya, tapos sabihan mo ko ng maganda. So, kung kilala mo yung sarili mo, hindi ka mabobola. Hindi ka may isahan, hindi ka maloloko. No, kaya nabobola tayo minsan, hindi po natin kilala ang sarili natin. Pag mababa yung tingin natin sa sarili natin, minsan po mayroong mga babae tuloy, papatol maski kanino. Basta kung sino magkagusto sa akin, papatulan ko na. Kasi hindi niya kilala yung kanyang value, hindi niya kilala yung kanyang worth. Pero of course, may kabaligtaran yan. May mga tao naman, may mga babae din naman, masyadong mataas. May kilala ba kayong ganyan? Masyadong mataas ang standard. Astronaut na, yun ang liligaw sa kanya, ayaw pa. Ang gusto, work from home. Paano may work from home yun? Minsan masyadong mataas naman, yung pong ating pong mga standards sa buhay natin. Of course, meron din naman mga iba na talaga namang yun ang calling niya, kaya hindi na nag-asawa, kasi yun ang leading ni Lord, yun ang calling ni Lord. Diba? Meron ganun din naman, may mga special na mission sa buhay. Pero always remember, do not overestimate yourself. Do not underestimate, but do not overestimate as well. Yan po ang naging problema sa church sa Roma. They were doing that in the church in Rome. Kasi ang mga churches po nung panahon na yun, meron sa Efeso, meron sa Galacia, meron sa Corinto, meron sa Roma. Pero pag sinabi mo po na church sa Pilipos, church sa Galacia, parang ano po ito para po itong mga provincial churches. O kaya sa mundo, para mga third world country. Pero pag sinabi mo na church in Rome, sa Roma mismo, para po itong first world, parang Amerika. No, parang church sa Amerika versus church sa Pulilan o sa Polillo Island. Parang ganoon. Kaya iba po ang kultura ng mga Christians doon po sa church sa Amerika, sa Roma. No, they were doing that in the church in Rome. Nagpapagalingan po sila. Kasi po ang mga
members ng church doon po sa Roma, they were status conscious. Meron po silang consciousness doon na alipin, di ba, mga slave, may mga dominus, may mga legate, merong mga matataas na mga posisyon sa kanila pong society. At imaginein po ninyo, merong mga alipin, tapos merong mga boss nagkasama-sama sa isang church. Kaya yun po mga boss, pagdating po sa church, feeling boss pa rin. At yun yung mga alipin na naging Christian, pagdating sa church, utak alipin pa rin. Kaya pinagsama po sa church ito, yun yung mga boss nakataas sa mga paa. At yung mga alipin, minamanicure, pedicure sila habang nagwo-worship sila sa Panginoon. Na nagiging utusan, kunin mo nga yun, o tumayo ka dyan ako upo, doon ka na lang sa likuran. Nagkaroon po ng ganung uri na mentality sa church, doon po sa Rome. Some attendees were respected, while others were ignored. No, yung iba, taas ng respeto. Kasi nga, mataas yung kalalagayan. Pero yung iba, hindi pinapansin. There was inequality. Yun po sa kanilang church. Kaya po sinulat ito ni Paul sa mga taga-Roma. Sa mga Christians po, ang kausap niya rito. Kaya po ganito ang kanyang isinulat. Yun po kasi yung dictation ng kanilang kultura. May inequality talaga. Kaya po maski sa church, nagkaroon ng inequality. So, Paul spoke against it. Nilabanan po ito ni Paul. At paano po niya nilibanan? By comparing the church to a body. Kinumpara po niya yung church, parang katawan din ng tao yan. Kinumpara niya po na ganyan. Lahat ng party natin important. Walang importante dito na walang function. Lahat may contribution. Lahat ay importante. Every body part is important. Yun ang gusto sabihin ni Paul. You are important. Slave ka man, o mayaman ka man, o mahirap ka man, you are important and you are part of the body of Jesus Christ. So, therefore, having said that, anong dapat natin gawin? Know your proportion. Bahagi ka pala ng body ni Kristo, then know your proportion. Sabi po sa Romans 12 verse 3, sa halip, di ba sabi niya, huwag niyong masyadong taasan ang tingin niyo sa sarili niyo, huwag niyong pahalagahan ng higit. Sabi niya, verse 3, sa halip, pakaisipin ninyong mabuti ang tunay ninyong katayuan ayon sa sukat. No? Ayon sa sukat. Depende sa sukat na ibinibigay ng Panginoon sa iyo, ng pananampalatayang pinagkaloob ng Diyos sa bawat isa. Kita niyo po yung word na ayon sa sukat na yan. Lahat pala po tayo ay importante. Lahat pala tayo ay bahagi, part, pero ayon sa sukat. Ano ibig sabihin ng ayon sa sukat? Una po, ang Diyos ang nagbigay ng sukat. Ay, hindi ho ikaw ang pumili. Ako, gusto ko maging ganito. Hindi ikaw pumili. Ang Diyos ang tumawag sa iyo para dyan sa proportion na yan. Unang-una po sa lahat. So, kung maninisi tayo, ang Diyos ang sisihin natin or tanggapin natin ang kalooban ng Panginoon. Okay? Now, there are proper proportions of every body part. Di ba? Ang katawan po natin, meron ng proper proportion. Ilong. Gaano kalaki dapat ang ilong? Di ba? Ang ilong, may tamang laki lang yan. May tamang liit lang yan. Pag masyadong malaki ang ilong, buntis. Pag masyadong malaki. Pag ang ilong mo, lumalapad na hanggang dito, ang pangit na. Di ba? Sa TV may commercial, Ilong Ranger. Ang laki-laki ng ilong niya, ang pangit. Di ba? O kaya, ito, mata. Gaano kalaki lang dapat ang mata? Meron mga tao, niloloko natin, ang laki ng mata mo. May mga tao, malaki mata. Pero yung mata niya na yon, hindi naman talagang malaki na kasi laki ng mukha niya. Di ba? May tamang proportion ng mata, may tamang proportion ng ilong, may tamang proportion ng tenga. At yung tenga, lumaki lang ng kaunti, humalang lang ng kaunti. Yan ang mga trait namin, mga lahi namin, mga tenga namin, halang. Lumaki lang ng kaunti, sasabi, ang laki ng tenga mo. 10 o ilang milimetro lang ang nilaki noon. O yung ilong mo, ang laki ng ilong mo. O yung braso mo, may haba lang yan. Pag sobrang haba, umaabot na ng tuhod mo yung braso mo, ang pangit na. Ang katawan po ay may kanya-kanyang proportion. No? Ang puso mo, hindi pwede masyadong malaki. Ang tiyan mo, hindi pwede masyadong maliit. Lahat ng bahagi ng katawan po natin, meron tamang proportion. At kapag mali ang itsura po nito,
ang pangit po na itsura. Walang one big part ang katawan natin. Ulo. Pag ang ulo mo, sumobrang laki, kasi laki ng balikat mo, monster na itsura mo. Diba? Kita nyo si Quasimodo, lumaki masyado yung likod. Naging kuba. Napagkamalan tuloy siyang monster. Kapag lumaki masyado isang parte ng katawan mo, yung isang kamay mo, sobrang laki. Mukha ka tuloy yung monster. Mga kapatid, look at me. Walang monster sa church. Walang monster dapat sa church, sa pamilya, sa organisasyon, nasan man kayo. Meron po tayong kanya-kanyang sukat sa atin pong mga katawan. Huwag natin ipilit. Huwag natin ipilit. For example lang naman ito sorry po, example lang to sa mga ushers lang. Example lang sa mga ushers. Kunyari, Pastor, usher kami dito. Dapat ang mga uniform namin, bonggang-bongga. Dapat may mga sombrero kami, umiilaw. Dapat yung mga mukha namin, pina-flash ninyo lahat dyan. Pwede mong palakihin ang isang ministry, pero mali na. Pwede mo rin paliitin, mali na. Yung tama lamang ang dapat mong ilagay sa lugar na ministry. Meron po siyang tamang sukat. Huwag po tayo maghanap ng mga undue recognition, maghanap tayo ng dapat ganito, dapat ganyan, kasi diyan kayo nilagay ng Panginoon. Hindi naman nagkamali ang Panginoon. So what should you do to be a useful part of the body? You should find your place. Yun po yung isang kailangan nating hanapin. Kailangan po nating hanapin ang ating lugar. Find your place in the body of Jesus. Find your place not only in the church. Maski po sa inyong bahay, may posisyon ka. Ano pwesto mo sa bahay nyo? Ikaw ang tatay, magpakatatay ka. Ikaw ang nanay, magpakananay ka. Diba? Kung ano yung posisyon mo, pangatawanan po natin yung posisyon natin na yan. Find your place in the body of Christ. Lahat ng bagay, pag tinagalog po natin yan, find your place. In Tagalog, lumagay ka sa lugar. Lumugar ka sa tamang pwesto. Kapag ang isang pwesto ay wala sa lugar, pwede mo sabihin, wala ka sa lugar. Yung pangangatwiran mo, wala sa lugar. Dapat po, nasa lugar. Ganon din po tayo sa ministry, nasa lugar. Sa ministry ka nandun ngayon, nasa lugar ka ba? Dapat, nasa lugar tayo. Doon lamang po tayo magkakaroon ng tunay na meaning. Remember, last Sunday, sabi natin, kung ikaw ay gulong ng kotse, importante ka, gulong ka ng kotse. Kaso walang manibela. Tinanggal yung gulong, nilagay sa manibela. Kinapos ng gulong ngayon, wala sa lugar yung gulong. Wala rin sa lugar yung manibela. Dapat po, nasa lugar po tayo. Kung ano man po yung calling ng Lord sa atin. Romans 12:4-8. Kung paano ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba ang gawain ng bawat isa. Gayon din naman, kahit na tayo ay marami, nabubuo tayo sa isang katawan ni Kristo. At tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos, kaya't gamitin natin ang mga kaloob na yan. Kung ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo. Kung paglilingkod ang kaloob, maglingkod. Paglilingkod pala Kung magturo ang tumanggap ng kaloob ng pagtuturo, magpalakas ng loob ang may kaloob sa pagpapalakas ng loob. Lahat nasa lugar. Kung pagbibigay ang iyong kaloob, giving ang kaloob mo, magbigay ka ng buong puso. Gift mo pala yan Kung pamumuno, mamuno ka. Mamuno kayo ng buong sikap. Yan pala gift mo At kung pagkakawang gawa ang iyong kaloob, gawin nyo yan ng buong galak. Alam niyo po, hindi kompleto yan. Alangan namang yan lang yan, no? Meron pa, wala kang pag-awit dyan Kung pag-awit ang iyong kaloob, umawit ka. No? Kung pagsayaw ang iyong kaloob, sumayaw ka. Hindi ko kasama, hindi ko kompleto yung listahan na yan. Example lang po yan. Sinasabi lang po niya, ilagay po natin sa lugar ang mga giftings po natin, ang mga ministries natin, ang mga ginagawa natin, dapat po nakalagay sa lugar. Kasi po, isang bahagi lamang po tayo lahat. Alam niyo po ba, sa buong creation, in all of creation, no creation has only one part. Naniniwala ho ba kayan? Walang creation na one part lamang. For example, tubig.
Ano ang scientific, ano ba tawag doon? H2O, di ba? H2O, meaning is H, isang hydrogen at saka dalawang oxygen. Tubig pa lang, 3 component na kaagad. Wala hong nilikha ang Diyos na isa lang. Amoeba, alam niyo ba yung amoeba? Mandami kong dinalaw na may sakit ng amoeba last week. Amoeba, ito ho yung magkakasakit kayo, ma-hospital kayo. Ang liit-liit po niyan, microscopic, pero ilan po ang katawang parte ng isang amoeba? Ilan yan? 7 kaagad. 7 kaagad. Bacteria pa lang yan. Amoeba pa lang yan. Siguro, pastor, meron naman. Ano? Atom. Atom? Isang part lang bang atom? Ilan ang part ng atom? 4. 4 kaagad. May proton, may nucleus, merong electron. 4 kaagad. Atom pa lang yan. Di ba? Ang liit-liit, hindi natin nakikita. Lalo na yung DNA. Alam niyo ba ibig sabihin ng DNA? Ako hindi ko rin alam. Okay, so hindi ko na pangangahasan. Ang DNA lalo, yan ho yung mga parang sinulid sa katawan natin. Pag yan daw po ay binana, aabot daw hanggang buwan ang DNA na isang tao pa lang. So pag tinignan ho ninyo, ang dami-daming parte. Lahat po tayo ay bahagi ng bawat isa. Wala hong pwedeng magmataas, wala hong pwedeng magmalaki. Last week, sabi po natin, 884 ang body parts natin. Remember, last week, paano ho ba nakarating sa 884 yung body parts? Ito po yan. Una po sa lahat, meron munang 37 trillion cells. Yung katawan mo 37 trillion cells. 78 major organs, 206 na mga buto-buto, at 600 na mga muscles. Grand total, 884 body parts. Pero lahat po ng body parts na yan ay nanggaling sa 37 trillion na cells. Diba? So tayo pong lahat ay bahagi ng isa't isa. So mga kapatid, there's no sense nagpayabangan, magpataasan, because it is the whole body that suffers. Kapag minsan meron ako nabasa na kwento, syempre kwentong ano lang naman ito, minsan daw nag-aaway yung buong katawan. Sabi raw ni mata, ako importante rito, papatunayan ko sa inyo, nagsarado si mata. Ano nagsarado si mata? Dahil wala nakikita, untog. O kaya nahulog si mata sa hagdan kasi wala nakikita. So, naapektuhan lahat. Pero sabi ni bibig, patutunayan ko sa inyo, ako, importante rito. Nagsarado si bibig. Ano nangyari? Gutom yung buong katawan. Kaunti na lang, mamamatay na sa gutom yung katawan. No, kaya mata, mamamatay din yung katawan kasi nahulog sa bangin o kung saan man. Nagsara yung bibig, gutom naman, mamamatay rin yung katawan. Sabi ni ilong, ako, importante talaga rito. Nagsara na naman si ilong. Hindi na naman makahinga yung buong katawan. Maya-maya, nagtampo na si leeg. Nag-stiff neck naman. Dahil, ano niyo po yun? Lahat po apektado. Hindi ho dapat nagtatampo-tampo. Si ilong, huwag kang magtampo kay mata. Si mata, huwag kang magmalaki. Di ba? Si bibig, huwag kang maggulo dyan. Lahat po ng bahagi ng katawan natin, importante. Buto. Kung wala tayong buto, ano mangyayari sa katawan natin? Lalaglag ka. Di ba? Ako balat, wala kang balat, ano mangyayari sa katawan natin? Ano ba? Lalangawin ka. Lahat po yan, importante. Ito pong bahagi ng katawan natin. So, ang ganda po ng sabi ni Paul dito, kung paglilingkod ang iyong kaloob, edi maglingkod ka. Kung pagtuturo ang iyong kaloob, edi magturo ka. Diba? Kaloob mo pala yan Huwag mong sabihin na, ayoko na magturo. Yun nga ang kaloob mo. Tapos ayaw mo magturo. Hindi pwedeng ganun. Huwag mong sabihin na, hindi na ako magbibigay. Yun nga ang kaloob mo. Giving. Kaya nga hindi nagtuturo siguro kasi ang kaloob mo, giving. Sila na lang magdasal. Yun nga ang kaloob mo, magdasal. Huwag mo sabihin na ayoko na magdasal, sila na lang magdasal. Yun nga ang kaloob mo bakit hindi ikaw nag-giving? Kasi hindi yun ang kaloob mo. So lahat tayo, merong giving ng kaunti, pero meron talagang giver. Lahat tayo nagpe-pray ng kaunti, pero meron talagang praying ang kanyang kaloob.
Lahat tayo nagtuturo ng kaunti, pero may teaching. Meron talagang ganun, parang doktor, lahat marunong manggamot, pero merong mga specialization. So wag ho natin ipagmalaki kung ano yung meron tayo. Wag din naman natin maliitin ang iba kung ano po yung meron sila. Kasi importante sila at importante ka rin. Lahat po tayo importante. Hindi pwede mag-away-away itong mga katawan na ito. Hindi pwede sila mag-compare sa mga ministries nila. No, some are proud. Lalo na po, alam niyo po, minsan po dito sa stage. Diba? Kita niyo naman, laki ng pagmumukha ko dito. Minsan akala mo, pag tumungtong ka sa stage, mas importante yung ministry mo. Hindi ho. Pag humawa ka ng mic, mas importante yung ministry mo. Hindi po. Alam niyo po, dumarating po tayo rito pag Sunday. Di ba kung napapansin ninyo? Pag dumarating po tayo rito ng Sunday, ang dami na hong gumagana rito. Kunyari, for example, admin. Yung admin po natin dito, napaka-importante. Kung wala po tayong admin, kagulo. Pero kilala niyo ba kung sino admin natin? Hindi ko naman sasabihin kung sino. Pero importante yung admin. Yung mga technicians natin, tignan niyo ang hirap paandarin itong mga ito. Hindi na sila tumutungtong sa stage, hindi sila mahawak ng mic, pero pwede na akong patayan ng mic. At pwede nilang guluhin ang lahat. Pwedeng guluhin ng PowerPoint, guluhin ng video, guluhin ng sound system, pwede. Pero hindi nila ginagawa. Bakit po? Kasi yun ang kanilang kaloob. Na ang dami yung nangyayari dito, yan po mga hawak natin na handouts ngayon, hindi ho yan lumitaw na lang. May nag-design yan, may nag-print yan, may nag-tiklop yan. At hinawakan na lang po natin. Dumating na lang po sa atin. Lahat po yan, may mga gumagalaw po na ganyan. Maski yung offering envelope natin, may nagpiprint po yan ng offering envelope natin na yan. No, yun po mga silya natin, may mga buhat boys po tayo rito. May mga tagalinis po tayo. Hindi na ho natin nakikita yon. Pero alam niyo po, sa mata ng Panginoon, mas mataas pa siguro ang reward nila kung hindi sila nagre-reklamo. Kaysa doon sa nandirito, reklamo naman na reklamo. Ako na naman magpe-pray, ako na naman mag-i-speak, ako na naman ang kakanta, ako na naman ang tutugtog. Mas malaki pa ang blessing ibibigay ng Diyos doon sa hindi nagre-reklamo kaysa doon sa reklamo ng reklamo. So umaandar po ang katawan kasi po lahat po ay lumalagay sa tamang lugar. So ulitin ko, kapatid, lumagay ka sa tamang lugar. Tamang laki, tamang pwesto, iba-iba pa ang location ng iba't ibang parte ng katawan. Hindi naman pwedeng yung paa nasa ulo. Diba? Imagine niyo naman yan. Isipin mo yung mata nasa talampakan. Paano ka lalakad nun? Ang galing nga ng Diyos, kita niyo yung mukha natin, pinagsama-sama niya lahat dyan sa mukha natin. Andyan ang mata, andyan ang ilong, andyan ang bibig, andyan ang tenga. So kung mag-uusap tayo, naririnig kita habang kausap mo ko, naamoy pa kita. Habang kausap mo ko. Diba? Pag mayroong panis, nakita ko yung pagkain, hindi ko naamoy, panis pala. Pero pagkain ko, maasim pala. Buti na lang, sama-sama sa mukha natin. Organisado po ang katawan. At hindi ginawa ng Diyos sa sobrang laki ng mata. Tamang-tama lang ang ginawa ng Panginoon. So mga kapatid, amazing ang Panginoon. Ang head, no, laging nadyan ang head. At minsan po, yung mga ulo, yan po yung lagi nasa taas. Minsan sabihin natin, yung head, ganito, ganyan. Pero alam niyo po, lagi nasa taas ang mata, ang brain, lagi nandiyan dyan. Di ba kapag kapalpak, sasabihin natin, nasa ba utak mo? Nasa siko? Kasi utak talaga nasa taas. Kasama talaga ng mata yan. At sasabihin pa minsan ng mga bahagi ng katawan, yun namang brain, wala namang ginagawa yan eh. Wala raw ginagawa yung brain. Pero alam niyo po ba, ang pinakamahal na subida, ginagamit ba yung word na yun, ng doktor, ano bang word yun? Pinakamahal na singil ng doktor, professional fee. Ang pinakamahal na doktor na sumisingil ng professional fee. Ayun, Tagalog ko. 2 doktor. Una, neuro. Hindi yan kino-cover ng mga HMO. No? Pangalawa, psychiatrist. Puro brain. Kasi mahal ang brain. Pag meron naguhukay dyan sa kalye, ngayon, ang dami mga construction, naguhukay, nagpipiko. Pipiko, kawawa, nagpipiko. Tapos may tatayo-tayo, nakapolo, tapos nakasuot ng ano ba tawag doon?
hard hat, helmet, nakasuot na gano'n. Nakatayong gano'n, no? Samantalang isa nagpipiko, tapos tatlo pa sila, nakapolo, nakaganon, nagpipiko yung isa. Oh, ito naman ang pikuhin mo. Sino mas malaki sweldo? Yung nagpipiko o yung tatayo-tayo? Yung tatayo-tayo ang malaki sweldo. Bakit po? Kasi mahal ang brain. Kaya ho, yung mga labor, yung labor, babayaran mo ng, basically, babayaran mo sila arawan, ganyan. Pero yung nagplano, yung nagdrawing, yung nag-isip, mas malaki bayad. Alam niyo bakit? Kasi siyang may pananagutan. Siya madidimanda. Hindi madidimanda yung nagpipiko. Ang madidimanda yung tatayo-tayo. Di ba? So habang tayo sa opisina, pag ikaw gusto mo ma-promote, mababawasan ng trabaho mo habang napopromote ka. Pero dadami ang isipin mo. Dadami ang responsibilidad mo, ang desisyon mo, ang mga bubuhatin mo, dadami. Pero yung utos sa'yo, umuunti ang utos sa'yo. Penging kape. Nababawasan na yung penging kape sa'yo kasi tumataas ang rango mo. Pero lumalaki naman ang responsibility mo. So, malaki po talaga ang papel na ginagampanan. Lahat may papel na ginagampanan. Now, if a part is not functioning, the unit will collapse. May isang di nag-function, everything will collapse. Yun ang mga may diabetes dito. Alam niyo ba halos lahat ng Pilipino yata may diabetes eh. No? Siguro mga 75% ng mga Filipino may diabetes. Anong parte ng katawan ninyo o natin, kasi meron din ako, anong parte ng katawan natin ang hindi nagfa-function properly kaya mayroon kang diabetes? Yung mga matagal nang may diabetes dyan. Pancreas. Alam niyo kung bakit pancreas? Kasi yung pancreas natin ay nagse-secrete ng insulin. Yung insulin, yun ang pangontra sa sugar. So yung sugar, okay lang yan. Kumbaga dapat, parang apoy, di ba? May control. Yung insulin ang kumokontrol doon sa sugar. Pag yung pancreas mo hindi naglalabas ng insulin, yung sugar mo tuloy, sige, tuloy ang daloy, umaangat, dumadami sa dugo ang sugar. So kaya merong diabetes. Kasi yung si pancreas, nag-inarte. Si pancreas, sabi niya, ayoko na makiisa. Ayoko na makisama. Hindi na ako kasali dito. Pinabayaan niyo ako. Bahala na kayo dyan. Na-diabetes tuloy yung buong katawan. At pag na-diabetes yung buong katawan, masaya na ba si pancreas? At namatay, masaya na ba si pancreas? Di sabay-sabay silang malilibing. So, hindi pwede mag-inarte si pancreas. No? So, importante po ang lahat ng bahagi ng katawan natin. Therefore, as I've been saying, last week ko pa po sinasabi, part 2 na ngayon, we're all important. Pero lumagay po tayo sa lugar. So therefore, ano dapat natin gawin? Participate. Importante pala tayo eh. So, participate. Meron po ako ipapakita sa inyo na step by step. And hanapin po natin kung nasaan po tayo dito. Kung ikaw po ay dumadalo dito po sa church natin, you can be a guest. Maaaring ikaw ay isang guest. Nung unang dumating ka rito, first time attendee ka, welcome, you're a guest. Bumalik ka, second time, okay, guest ka pa rin. Pero pag medyo tumatagal-tagal ka na ng pag-attend, siguro nakaka-6 na attend ka na, o 8 attend ka na, hindi na guest ang tawag sa'yo, na-upgrade ka na. Ano susunod dyan? You become an attender. Attender ka na, hindi ka na guest, attender ka na. Now, kapag ikaw ay tumagal-tagal na attender dito, mga 1 taon ka na attender, hindi ka na dapat attender. Dapat na-upgrade ka na. Ano na susunod dapat sa'yo? Isa ka ng member. No, from attender, naging member ka na. Okay, pastor, member na ako dito. Although wala naman po tayong membership form dito talaga na pinipirmahan. Ano? Pero okay, fine. Basta matagal ka na. Ituring mo na sarili mo na member. Okay, pastor, member na ako. Ano ang kasunod kung member na ako? Ang kasunod po dyan, mga kapatid, dapat ikaw ay ma-disciple. Kasi kapag hindi ka na-disciple, member ka lang ng church na to, pero hindi ka disciple ni Jesus. Gusto mo ba yon?
Hindi naman tayo pinanganak. Hindi naman ang church na to namatay para sa'yo. Si Jesus. Kaya dapat ikaw ay member ng church, pero dinidisciple ka na maging disipulo ka ni Jesus. And after several time na naging ready ka na disciple, ano naman dapat na susunod na hakbang mo bilang Christian? Magiging discipler ka na. Ikaw naman yung nagdi-disciple doon sa iba. Ito po yung dapat na inaandar ng Christian life po natin. At kapag ikaw ay discipler na, nag-discipler ka na sa iba, susunod, you can be a worker. Manggagawa ka na ng Panginoon. Kasama ka na sa mga ministry natin kasi na-disciple ka na, discipler ka na. And kapag ka worker ka na, susunod dyan, magiging leader ka na. Mamaya, ikaw na yung leader ng buong ministry na yon. May leader yan. Yan. Okay? Minsan po, ang pagkakamali po natin, pag meron dumating sa church, uy, cum laude daw ito. Uy, mayaman daw ito. Gagawin mo kaagad leader. Hindi pa nga attender, hindi pa nga member, hindi pa nga disciple. Gagawin mo kaagad leader. Alam niyo po, malaki ang problema kapag ka ang church ay maraming puro guest, attender, member. Walang disciple. Kaya tayo po, dati may nakalagay tayo dyan sa likod, every member a discipler. Ngayon dahil nag-renovate tayo, hindi pa ako nalalagay uli. Pero every member of this church should be a discipler. Dahil din po ang calling natin bilang mga Christians. No, kung ikaw ay guest, ibig sabihin, guest lang ako, hindi pa ako kasali. Pero kapag ikaw ay attender na, kasali ka na. Pero hindi ka pa kapalagayang loob. Pero kapag ikaw ay member na, kapalagayang loob ka na. Pero hindi ka pa kasangkot. Pero pag naging disciple ka na, sangkot ka na. So yun po yung gusto natin mangyari. Makisangkot po tayo dahil ito po ay katawan ng Panginoon. Because this is the body of Christ. Let us mature together. No? Alam nyo, may pananagutan po ang church na to sa inyo. Nung kayo po ay pumasok dito sa church na to, sa pintuan na yan, ang Diyos po nagdala sa inyo. So may pananagutan sa Diyos ang church na ito, na kayo po ay tulungan na mag-grow. That's why marami po tayo, Monday to Friday to Sunday, marami po tayo mga ino-offer na pwede po nating gawin para tayo po ay ma-disciple. So be discipled. Umatid ng Bible study, makisangkot. Meron po tayo iba't ibang gawain. Makisali po tayo. Later on, mamaya po, pagkatapos po ng atin pong worship, meron po tayong table dyan po sa labas. Be discipled. Please sign up. Masulat niyo po yung pangalan niyo ron, yung number niyo, and we will contact you. We will assign a person para po merong mag-disciple sa atin pong lahat. Kasi alam niyo po, sa totoo lang, magkakagulo po tayo pag lahat po tayo puro member. Kasi pag puro member po, minsan yung mga member, maraming hinahanap, maraming demand, maraming gusto. Pero kapag tayo po ay disciple, worker, leader, we are more willing to serve, more willing to give, to help, kesa pakabig. Mas willing ho tayo na tumulong. So be discipled para po sa pag-unlad ng, hindi lang po ng church, pero especially ng ating po mga sariling Christian life. So sign up after po ng ating worship service. At panghuli, what should you do to be a useful part of the body? You should love one another. Of course, Romans 12:9-13. Maging tunay ang inyong pagmamahalan. Ulitin ko yung verse na yan, ha? Tingnan nyo, babasahin ko ng mabagal. Maging tunay ang inyong pagmamahalan. Bakit niya sinabing maging tunay? Meron bang peke? Baka may pakunwari. Kaya ang sabi ni Paul, maging tunay ang inyong pagmamahalan. Next, kasuklaman ninyong masama at pakaibigin ng mabuti. 10, magmahalan kayo bilang tunay na magkakapatid at pahalagahan ninyong iba nang higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. 11, magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. 12, maggalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at palaging manalangin. 13,
Tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatiran at patuloyin ninyo ang mga taga-ibang lugar. Love one another. Yun lang naman ang gusto sabihin ni Paul dito. In so many words. So mga kapatid, check your attitude. Yan ang kailangan nating alamin. Ano ba attitude ko? Kamusta ba mga kiugali? The attitude should be love because the greatest is love. Alam niyo po, tignan niyo po ito ha. Ano ang pinagkaiba ng church sa ibang mga organized bodies? Kasi yung sindikato, organized body yan, sindikato. Oh? Kaya nga, di ba, kaya nga meron taga-bantay, meron taga-kilos, meron sindikato, organisado yan. Pero walang love. Maski si Satan, yung kingdom ni Satan, may organisasyon yan. Pero walang love. So ang church, organized body rin tayo, pero kung walang love, pareho lang tayo ng sindikato. So that should be our goal. Magkaroon po tayo ng pagmamahalan. So, honest question, may love ba dito sa church natin? Naramdaman nyo ba? I hope we can say in all our hearts, yes, Pastor, meron. Naramdaman ko. Kasi kung hindi nyo naramdaman, mag-networking na lang tayo. Diba? Ako ang upline, as downline, yun na lang. Pero kung merong love, it becomes a church. It becomes the true body of Jesus because God is love. Amen. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. That is our goal. Yan po ang ating indicator kung ginagawa po natin ang trabaho natin sa Diyos o hindi. Maaring magaling tayong kumanta, sumayaw, magturo, pero yung pagmamahal, yun po yung importante na makita sa atin. Kaya nga po ang atin pong goal, vision, mission, love God, love people, make disciples. So, as we close, as I conclude, paano po ba natin magagawa itong mga pagmamahal na ito? Ito po yung mga dapat natin gawin as I close. Una po, be more loving, especially to the unlovable. Now, be more loving. May mga tao talaga na mahirap mahalin. May mga tao talaga na masakit mahalin. At may mga taong masakit magmahal. Pero ganun pa man, be more loving, especially to the unlovable. Pangalawa, serve rather than be served. Masarap yung pinaglilingkuran ka eh. Pero hindi naman ganun ang ginawa ni Jesus. Naglingkod si Jesus sa halip na siya yung pinaglingkuran. Okay, so learn to serve. Pangatlo po, kayo po ang bumasa, sabay-sabay. Number 3. Okay, sabay-sabay po. Ready, go. Hala. Amen. Matutong umunawa. Understand other people. Kung paano gusto natin, inuunawa ka, di ba? Unawain mo din yung ibang tao. Baka mamaya, may mga gusto kong mangyari, may mga demands tayo, mamamatay na sa pagod yung tao. Tapos, ito pa rin, binubuntunan pa natin. Unawain din po natin. Kasi gusto natin, unawain din po tayo. Number 4, sabay-sabay po ulit tayo. Ready, go. Exactly. Be the solution and not the cause of the problem. Ang ganda po niyan, ikaw yung ginagamit ng Diyos bilang solusyon. Kaysa ikaw yung ginagamit ng bilang problema. Ikaw pa pinagmulan ng problema. Alam niyo po, kanina sabi ko po, 37 trillion cells ang isang average na katawan ng tao, di ba? Yung 37 trillion, ang sabi ng Diyos, yung kalahating trillion dyan, magiging puso. Naging puso. O yung 1 trillion dyan, magiging binte. Naging binte. So yung 37 trillion cells na yon, nagkanya-kanyang gawa, naging buong katawan po tayo. Di ba? Kaya nga tayo bahagi na isa't isa, puro cells lahat yan. Kaya lang,
Minsan may bad news ang doktor. Sasabihin ng doktor, iniskan ko yung katawan mo. Meron ako nakita na mga cancer cells. Yung 37 trillion na cells na yon, yung iba naging cancer cells. Kaya sabi natin dito, be the solution, not the cause of the problem. Kasi yung cancer cells, kumakalat, nagsimula lang sa lungs, maya-maya na sa puso na, maya-maya na sa lalamunan na, maya-maya sa utak na, nag-metastasize na sa buong katawan. Kumakalat. At alam nyo, I'll take this opportunity. Isa sa cancer, kahit saan, is chismis. Sa church man yan, sa bahay man yan, sa trabaho man yan, cancer ang chismis. Minsan meron chismis, ikaw lang yung ginamit ng dyablo, makapag-isip nga ng kasamaan. Tapos may nakausap ka, kinuwento mo, uy, napansin mo ba si ano? Ganyan lagi. Sagot naman, nga, napansin ko rin yan eh. Naging 2 na. Tapos maya-maya nagkwento na. Naging 4 na. Tapos mamaya, nag-cancer na yung buong katawan. Gusto ba natin mangyari yon? Of course not. Sa demonyo yun, kung gusto po natin na mangyari yun. So, pag-ingatan po natin. Pag may napapansin tayo, chismis ito. Putulin mo na. Kung may naririnig ako, kasiraan ito criticism ito negative ito No? Putulin na ho natin para hindi na po siya kumalat, para hindi na po siya lumala. Okay, number 5. Sabay-sabay po tayo ulit. Number 5. Ayan. Pag-ingatan natin ang mga bibig po natin, mga words na pinipili po natin. Na dapat, pag nagsalita tayo, it brings healing. Nakakagaang ng kalooban, nakaka-bless. Hindi yung lumalabas yung pagkahalimaw nung kausap mo dahil sa word na ginagamit po natin. May our words be healed. If we truly are loving, pati po yung words na lumalabas sa bibig natin, loving. No, kung mahal mo yung asawa mo, di ba ang mga words na lumalabas sa bibig mo, loving. Kahit na nasunog na yung sinaing, di ba? Sabi mo sa kanya, okay lang, mahilig naman ako sa mga sunog. Kasi mahal mo eh. So, kung may love ang puso natin, loving words will also come out of our mouths. Number 6. 7 lang mo ito. Number 6. Sabay-sabay tayo ulit. Ready? Go! Amen. Do not judge. Only God will judge. Huwag natin hatulin yung kapwa natin. Tamad naman yan eh. Huwag natin hatulan ng gano'n. Laging late yan. Hindi mo maaasahan yan. Only God will judge. At panghuli po. Panghuli, sabay-sabay tayo. Okay? Number 7. Sabay-sabay tayo. Ready? Go. Be holy, but do not feel holier than others. Yan ang pag-ibig. Lumapit ka sa Panginoon, maging banal tayo dahil binanal tayo ng Panginoon, pero huwag kang magmataas, huwag mong isipin na mas banal ka, ikaw ang pinakabanal dito, napakaswerte ng church na to at nandirito ka. Huwag natin isipin yon dahil baka mamaya hindi nakabanalan po ang nangyayari na yan. Okay? So, bilang katawan ng Panginoon, we are the church and the church needs you. Yun po isang kaibigan ko, nag-PM kami kahapon, may GC kami. Sabi ko, nabasa ko lang, nasaan na ba kayo? Kasi may lakad sila. Tapos, nasaan na ba kayo? Nag-reply po siya, nandito kami sa church. Ang spelling niya ng church, di ba, CH, instead na U, I ang nakalagay. Church. Tama nga naman, church pa rin, di ba? Asan kayo? Dito kami, sa church. Pero nung nabasa ko po yun, na-realize ko, may mga pagkakataon talaga, the church needs you, not I. Sabi nga, there is no I in team. Diba? But there is an I in evil. So mga kapatid, tayo po ang katawan ng Panginoon. Be an effective part of the Lord. Magpakasipag, magpakapuno ng pag-ibig. Importante yung heart at yung mind. Yan dalawang yan. Magkakampi ang dalawang yan. So, ang heart natin at ang mind natin, punuin po natin ng pag-ibig at ng pagkakakilala sa atin pong Panginoon. Manalangin po tayo. Ama namin, ngayon po umagang ito, dinirinig po namin ang instruction mo.
Dinirinig namin, Panginoon, ang mensahe mo sa amin. At nawa, Lord God, ang puso namin, palambutin po ninyo. Kung meron man pong matigas ang puso, Panginoon, palambutin niyo po. Kung meron man pong mga hadlang, wasakin niyo po ang mga hadlang na ito. Kung meron man pong mga tanikala na ginagamit ng kaaway para itali ang sino man sa amin, Panginoon, amin pong kinakalas ito sa pangalan ni Jesus. At ngayong umaga, aming Diyos, kinikilala po namin na Ikaw ang may-ari, hindi lang ng church na to, kundi ng buhay po namin at ng katawan at pamilya ng bawat isa sa amin. Kaya Ama, sumusuko kami sa inyo at hinihiling namin, Panginoon, maging malaya ang presensya mo at nawa po, Panginoon, bigyan niyo kami ng tagumpay, pagmamahalan, pagkakaisa. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.